Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pagkatapos niyang basahin ang mga mural, ipinaliwanag niya ang lahat ng natutunan niya kay Master Ghost. Ganoon ba? Nagtataka nga ako, Mark Crawford, kung supernatural para sa'yo na makita ang higanting barko sa mga mural. Kung tutuusin, sinasabi ng science na mismo na imposibleng makita ang ganyang sasakyan nun. Sinabi rin ng master ko na wala sa mundong ito ang barko noong una niya itong makita 40 years ago, sabi ni Master Ghost. Kahit na hindi ito ang unang pagkakataong nakita ko ito, nagtaka pa rin ako noong nakita ko ito sa mural. Pero ngayon, naniniwala na ako na ang mga mural ay maaaring maging katibayan na ang planeta natin ay pinangungunahan ng ilang maunlad na sibilisasyon kasama ng dragon na iyon na sugatan sa ilalim ng dagat. Sagot ni Gerald. Mukhang naniniwala ka sa mga mural na ito, Mark Crawford. Ako at si Master ay matagal nang nalilito sa dragon at sa higanting battleship na mula sa langit. Kung tutuusin, imposibleng makita ang mga bagay na ito noon. Naisip namin na ito ay mga imaginasyon lamang ng mga sinaunang tao, pero siksyon ay tunay na naniniwala na ang mga pangyayaring makikita sa tablet ay nangyari talaga, sabi ni Master Ghost habang nakatingin sa mga mural. Itinuro niya ang mural kung saan binigyan ng matandang pulubi ng isang bagay ang kanyang mga tauhan bago sila lumusong sa tubig, at sinabi ni Master Ghost, kung titingnan mo dito, malinaw na inabot ng matanda sa kanyang mga tauhan ang mga batong panlaban sa tubig bago sila lumubog sa ibaba ng mga alon. Ito ang dahilan kung paano sila nanatili sa ilalim ng tubig ng napakatagal. Hindi ako naniniwala na hindi maipapaliwanag ng logic ang lahat ng pangyayaring ito. Mga batong panlaban sa tubig, tanong ni Gerald. Mula sa sinabi sa akin ng aking master, ang mga batong panlaban sa tubig ay isang celestial by nature at ito ay ilang libong taon na. Ang mga ito ay hindi tinatalaban ng tubig at kapag nilagay ito ng isang tao sa kanilang bibig, kakayanin nila ang mataas na pressure ng karagatan. Hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao na sumisid sa dagat na may mababagsik na alon. Paliwanag ni Master Ghost. Napaisip ng sandali si Gerald nang marinig niya iyon. Matapos pag-aralan ang mapa na dati niyang nakuha mula sa pamilyang Minshall, napagtanto niya kung gaano kalalim ang karagatan kung saan makikita ang palasyo ng hari ng karagatan. Sigurado si Gerald na ang kanyang katawan ay matatag na ngayon upang makayanan ang pressure ng karagatan nang hindi nasasaktan o naapektuhan ang kanyang kalakasan, ngunit hindi ito makakayanan ng mga regular na tao. Alam niyang imposibleng kumilos siya ng mag-isa dahil masyadong malawak ang palasyo ng hari ng karagatan. Dahil dito, sinabihan niya ang kanyang pamilya na magpadala ng ilang kakalakihan pagkatapos nilang maghanda ng mga espesyal na kagamitan para tulungan silang kayanin ang malakas na pressure sa ilalim ng dagat. Kapag nakapaghanda na sila, tiyak na matutulungan nila siya sa panahon ng kanyang investigasyon. Wala pa dito ang mga kalalakihan na hiniling niya dahil kailangan nilang maghanda ng mga kagamitan. Gayunpaman, dahil nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga water-repellent na bato, walang dahilan para hindi niya ito gamitin ang mga ito. Ang mga ito ay mas mahusay kaysa sa anumang kagamitan sa pagdive. Master Ghost, malalaman mo ba kung saan ko makukuha ang mga batong panlaban sa tubig? Tanong ni Gerald. Ang mga ito ay celestial in nature, ay maaring mahirap itong makuha. Pero pwede mong subukang magtanong sa pamilyang Minshall para makakuha ka ng higit na impormasyon tungkol dito. Tutal, ginamit ng mga ninuno ng kanilang pamilya ang mga batong iyon para magnakaw ng mga kayamanan sa ilalim ng dagat. Kung may nakakaalam kung saan hahanapin ang mga ito, sa malamang ay sila iyon. Dahil pag-aari na ni Gerald ang kanilang buong pamilya, hindi na iyon magiging problema para sa kanya. Naiintindihan ko. Salamat, Master. Bibisitahin ulit kita kapag natapos ko na ang kailangan kong gawin sa palasyo ng hari ng karagatan, sagot ni Gerald habang nakayuko kay Master Ghost bago siya umalis. Naantig si Master Ghost nang makita niyang unti-unting lumalayo si Gerald. Iniwan mo ang legacy na iyon 40 years ago, Master. Kahit na kailangan kong gugulin ang 40 years para imbestigahan lang Otto. Ibig bang sabihin ito na matutupad din ang sinabi mo, Master? May malaking pagbabago ang magaganap at mangyayari ang katapusan ng buong sangkatauhan. Gayunpaman, natatandaan ko rin na sinabi mo na ang isang binata ay magpapakita at susubukan ang kanyang makakaya para maiwasan ang mga nasabing kalamidad na mangyari. Sa palagay ko ang hinihintay noon pa man ay ang tunay na si Mark Crawford, bulong ni Master Ghost sa kanyang sarili, masyadong maraming magulong emosyon ang namumuo sa loob niya.
Maya-maya ay hinawakan ni Gerald ang league ng Ogmaster ng pamilyang Minshall sa mansyon ng pamilyang Minshall. Bagamat tuso ang pamilyang Minshall, agad siyang sumuko at sinabi kay Gerald ang katotohanan na alam niya kung nasaan ang isang batong panlaban sa tubig. Ito ay matatagpuan sa loob ng minahan ng ninuno ng pamilyang Minshall. Sa katunayan, mas mahalaga iyon kumpara sa mapapapunta sa palasyo ng karagatan. Kahit pa ganoon, ang lahat ng pag-aari nila ay kay Gerald na ngayon. Mas mabuting pirmahan mo ang kontrata kapag nakuha ko na ang bato, naiintindihan mo, sabi ni Gerald nang hinagis niya si Zelda sa lupa sa harap ng ibang miyembro ng pamilyang Minshall. Umiyak na lamang ang Old Master habang sumisigaw, isang hangal. Ang lakas ng loob niya para kunin ang lahat sa atin. Hindi niya alam kung paano pa siya nabubuhay pagkatapos ng mga pangyayari kahapon. Wala na ngayon ang kanilang masaya at kahangahangang buhay, ang buhay ng mayaman ay nawala na ng isang iglap at si Gerald ay patuloy lang sa kanyang pangungutya. Kung hindi lang ginalit ng kanyang walang muwang na apo ang lalaking iyon, magiging maayos sana ang lahat. Sinong nakakaalam na ang lalaking ito ay napakatigas? Siya ang pinakamalaking magnanakaw kumpara sa lahat ng pinagsama-samang miyembro ng pamilyang Minshall. Ninanakaw lang niya ang lahat ng mga nakikita. Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Minshall ay naging isang kilala at halos marangal na pamilya sa loob ng Halimark City. Hindi pa sila umabot sa napakababang punto ng kanilang buhay sa loob ng matagal na panahon. Ang water repellent stone ang huling kayamanan ng pamilya natin, Lolo. Sinabi rin ng mga ninuno natin na kaya nating mabuhay ng walang pera at kapangyarihan, panigurado na guguho tayo ng tuluyan kapag nawala ang bato sa atin. Oo nga. Mawawala ang lahat kapag nakuha niya ang bato. Ang lahat ng mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Minshall ay kasalukuyang sumisigaw habang sila ay nagtitipon sa paligid ni Zelda. Ang lahat ng mga sinabi nila ay totoo. Hanggat nasa kanila ang water repellent na bato, malaki ang sansa na magkakaroon pa rin ng pagkakataon ang kanilang pamilya na umunlad muli, kahit pa kinuha na ni Gerald ang lahat. Malamang ay hindi na kailangang mamatay ni Zelda kung iyon lang ang nangyari. Gayunpaman, binago ni Gerald ang kanilang kapalaran. Naisip ito ni Zelda at naging mabangis ang ekspresyon niya habang nakangiti siya bago niya sinabing, ano ba ang inaalala ninyong lahat? Sa palagay niyo ba ay magiging ganoon kadali para sa kanya na makuha ang batong panlaban sa tubig? Titingnan natin kung makakapasok pa siya sa Ancestral Mines. Isang pagpapala iyon mula sa ating mga ninuno kung hindi siya nakapasok doon. Ano? Paano mo nasabi iyan, Lolo? Tanong ni Zoe. Ikaw ang matalino sa lahat, Zoe. Bakit ka naging mulala ngayon? Nakalimutan mo na ba na mayroon pa tayong trump card sa ating mga kamay? Isang trump card, tanong ng ibang miyembro ng pamilyang Minshall habang lumiliwanag ang kanilang mga mukha. Ang tinutukoy ko ay ang 1,000 years old poison, sagot ni Zelda habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nang marinig iyon, ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Minshall ay agad na nagsimulang magpalitan ng tingin sa kanilang pagkagulat. Ang 1,000-year-old poison ay isa sa mga pinakasinaunang kayamanan ng pamilyang Minshall. Inakala ng marami sa mga descendant ng pamilya na ito ay isang myth, ngunit napagtanto nila na ito ay totoo nang sabihin ito ng kanilang lolo. Kung totoo ang mga alingaw-ngaw, sinasabi na kahit isang singhot ng lason ay sapat na para matunaw ang laman loob ng kahit sinong tao. Wala ni isa sa atin dito ang karapat-dapat na makalaban siya, pero gusto kong makita kung kakayanin niya ang 1,000-year-old poison. Hahaha. Mabangis na sinabi ni Zelda. Tumayo siya sa kasumigaw, Isaac. Zoe. Po. Sabay na sumigaw ang dalawa. Naalala mo ba ang ipinayo sa atin ni Master Ghost noon? Sinabi niya sa atin na ang isang pamilyang walang moralidad tulad natin ay palaging magiging masama. Sinabi rin niya sa atin noon na haharapin natin ang isang napakalaking problema sa taong ito na ikakasira ang buong pamilya natin. Ngayong nangyari na ang lahat ng ito, gusto kong pumunta kayo sa kanya at hilingin sa kanya na basahin muli ang kapalaran ng pamilya natin. Tanungin niyo si Master Ghost kung matagumpay bang malalampasan ng ating pamilya ang problemang ito, at kung maging matagumpay man tayo, tanungin natin kung kailan rin natin maibabalik ang ating kapangyarihan, utos ni Zelda. Kasunod nito, pinatipon ng Old Master ang lahat ng iba pang pinuno ng pamilyang Minshall sa meeting room na matatagpuan sa kanilang backyard. Magkakaroon sila ng isang urgent meeting. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.